Buhay Lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Webes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po inyong lingkod, Alvin Remo. At ngayong umaga pong ito, mapalad po tayo at makasama po natin ng Head ng Traffic Operations Division ng TDRO. Wala pong iba kundi si Mr. Chris Mark Banaag. Magandang umaga po, Sir Chris Mark. Magandang umaga, Sir Alvin, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay dito sa inyong programa. Ayan, kumusta naman po kayo ngayong umagang ito? Maayos naman po. Salamat po sa bibigay ng pagkakataon sa amin dito sa TDRO na maibahagi yung aming mga plano, accomplishments at sa lahat mga bagay na aming ginagawa sa araw-araw. Ayan. Alam na naman po ng mga kabayan natin kung anong TDRO, pero para po sa mga hindi pa po nakakalam, ano po ba ang tanggapan ng TDRO? Basically, siguro ang alam ng ating mga kababayan ay ang TDRO ay in charge lamang sa traffic management. Pero of course, aside from traffic management, sa kabuuan, ang TDRO ay naatasan ng ating Batangas City Traffic Ordinance upang isaayos ang sitwasyon sa kalsada. Yes, at po. kapag pinag-usapan natin yung sitwasyon sa kalsada o yung kaayusan, yung road safety, malawak ang sakop nito. Ito ay may kinalaman din sa pagpapatupad ng mga batas trapiko, yung Yes, ating po. traffic law enforcement, pagsiguro sa kaligtasan, hindi lamang ng mga motorista, kundi na maging ng mga naglalakad sa kalsada, yung mga tinatawag natin na pedestrians. Isa pa, ang TDRO din po ay naatasan na magsaayos ng ating mga pampublikong sasakyan sa lungsod. Una, ang pagbibigay ng prangkisa sa ating mga tricycle. Taon-taon po yung mayor's permit Yes po. para sa mga pampublikong sasakyan, tricycle, jeep, at bus. And then, aside from that, yung pagpaplano ng ruta, yun ay bahagi din ng mandato na ipinagkaloob sa TDRO. Yes po. Para po mabigyan po natin ng overview at mga kababayan, paano po ba nag-start ang daily routine ng isa pong member ng TDRO? Gaano po kaaga nakikita ang TDRO at gaano na po ito kagabi nakikita sa kalsada? Actually, 24 hours po ang ating operation dito sa TDRO. Yun pong ating mga pang-umaga, alas 6 ng umaga, ay makikita na natin sa mga pangunahing lansangan. Yes po. Oo. Sila ay, kahit sa gabi, may mga team po kami na umiikot sa gabi. Daily routine po natin sa umaga, pupwestohan na yung mga strategic areas dito sa lungsod. Halos mapapansin po natin, Yes halos po. bawat kantuhan ay may mga traffic enforcers na tayo na nagmamando sa daloy ng trapiko, as well as yung ating
mga enforcers din, yung mga nakasakay natin sa patrol na nagmo-monitor ng traffic situation. Hindi lang po ang aming mga enforcers nasa labas. Meron din po kaming mga personnel na nasa loob ng opisina Yes po, at opo. naka-monitor dun Sa po sa traffic. ating mga sa traffic through our CCTV cameras. Okay, ayun. So, alam po natin, malawak po ang lungsod ng Batangas. Pero po, hanggang saan po naabot yung mga barangay po na medyo pabukid na? Actually, kung nasaan ang traffic, nandun po ang TDRO. Kaya nga sinasabi nila, ang TDRO ang cause ng traffic. Gusto po Opo. nating bigyang linaw yun. Hindi po yun totoo. Opo. Ang TDRO po ay nasa lansangan para ayusin yung daloy ng trapiko. Yes po. And kung saan po may pangangailangan ng pag-asiste sa daloy ng trapiko, nandun po ang TDRO. Kung mapapansin po natin, yung area ng bypass ay tinatauhan na rin. Nilalagyan na rin po natin. May deployment na po tayo din ng ating traffic enforcers. Kahit itong nakaraan sa may parteng pagkilatan area, sa solid baybay kung saan inasahan natin yung pagdagsa ng mga sasakyan. Nandun po ang TDRO as well as yung papuntang Mount Banoy. Apo. So, ibig sabihin po ay kahit saang lugar sa lungsod ng Batangas na may pangangailangan sa pag-asiste sa daloy ng trapiko, nandun po ang TDRO. Yes po. Mabalikan lang po natin, dumaan po, nagkaroon po tayo ng opening ng Raam. Dumaan po ang Holy Week. Paano po natin manage na maayos po natin ang traffic sa Batangas City? Tama po kayo doon. Nung nakaraang Raam, sa akin naman pong palagay at sa feedback po na ating natanggap ay naging maayos ang daloy ng trapiko. Naging maayos din po yung pag-assiste natin dun Apo. sa ating mga delegates. At anyway, naglatag po tayo ng plano. Lahat po talaga ay full force noon ang TDRO. Yes po. Opo. Ultimo po mga taga-opisina ay talagang pumapasok kahit Sabado or Opo. Linggo para lamang po maalalayan. At holiday po. At holiday. Wala po tayong holiday actually sa TDRO. Kasi doon po yung mga oras na nasa labas yung ating mga motorista. Nito pong nagdaanding Semana Santa, naging maayos din po yung daloy ng ating trapiko sa halos lahat ng areas. Although hindi po mawawala yung ay medyo magbi-build up. Of course, expected po natin yan kapag sa pagdami ng sasakyan, sa Yes pagtaas ng volume ng sasakyan. Pero nagawa po natin, nilagyan po natin ng enforcers, nagkaroon po tayo ng deployment sa mga areas na inaasahan natin yung pagdami ng mga sasakyan. Opo. Pag Holy Week po, Sir Chris Mark, na po ang Batangas City sa pinupuntahan. Kasi nga meron tayong Monte Maria, yung ating Basilica Immaculado Concepcion. Pinupuntahan po ito. Magaling, pati po yung mga beaches na meron po dito sa Batangas City. So, paano po natin ginagawa na ano po natin ng ayos yung mga sasakyan? Lalo na po, pinapasok po tayo ng mga bus mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tama po yan. Talagang maraming bus ang nagpuntahan nitong nakaraan. Ang ginagawa po natin dyan, actually a month before, nagsasagawa na po tayo ng pagpaplano. Nakikipag-coordinate na po tayo sa mga simbahan na maaaring puntahan. Doon pa rin, maging sa mga barangay na sakop itong mga naturang mga lugar, itong mga pasyalan, itong mga beaches. Nakikipag-coordinate po tayo sa kanila nang sa ganon ay mas maaga ay mailatag natin yung mga plano. Naglalagay po tayo ng directional signs. Mapapansin po natin to Monte Maria, simula pa lang pagpasok ng Balagtas, ito pong area natin ng Basilica, kung may mga pilgrims na may mga dalang sasakyan, nilalagyan din po natin ng directional sign kung saan maaaring dumaan itong mga bus na ito palabas. How about yung ating mga terminal po? Grand Terminal po natin, may mga tao din po tayo dito. Tama po. Kahit po sa normal na araw, may mga enforcers po tayo na naka-duty sa Grand Terminal. In fact, meron po tayong sub-office na nakalagay mismo sa Grand Terminal. Nang sa ganon, mas matutukan po ang trapiko, hindi lang sa Grand Terminal, kung hindi sa lugar sa paligid dito, kahabaan ng Balagtas to Kumintang. Opo. Sa dinami-dami po ng ating mga accomplishments, Sir Chris Mark, ano po yung mga challenges na nakakaharap natin araw-araw? Pagdating po sa challenges, ika nga una, yun po ang traffic management. Sa TDRO po kasi, pagpasok mo sa umaga, hindi katulad ng normal na opisina, hindi mo pwedeng sabihin na ito ang aming gagawin ngayong araw na ito. Sa TDRO po, kahit sa oras ng pag-uusap natin ito, maraming posibleng nangyayari sa kalsada. Hindi mo pwedeng i-predict na ngayong araw na ito ganito. Maaaring ang trapiko, ang daloy ng trapiko anytime ay maapektuhan ng
road crash, banggaan, may masiraan, may sasakyang tumaob or kung ano man, kailangan po laging alerto, kailangan po ay laging flexible. Yun po siguro yung isang challenge. And isa pa po doon ay yung maraming komento, na negative na komento ang publiko. Again po, inuulit namin, ang TDRO ay narito para po kayo ay gabayan. Especially po sa law enforcement, Sir Alvin. Pag nagkita sila ng hinuhuli ng motorista, sila ay magre-react na walang awa, walang konsiderasyon. Pero sa likod po noon, yun pong paghuli or pag-i-issue ng ticket o pag-warning sa driver ay bahagi po ng aming mandato na siguraduhin yung kaligtasan. Yes po. Hinuhuli po yung driver kasi hindi siya maingat. Walang helmet, kailangan po siya magsuot ng helmet. Hindi po yun para sa amin. Yun po ay para sa kaligtasan ng nakararami. Isa pa po, ay yun din. May kinalaman doon sa enforcement. Challenge sa amin na maipaunawa sa tao na kaya namin ginagawa yung mga pagbabawal at kaya namin ginagawa yung paghihigpit sa kalsada ay para sa kanilang kapakanan. Hindi po nila nauunawaan yun. Kagaya na rin po halimbawa ng jaywalkers. Yes po. Opo. So, malapit na doon, sasabihin, sa lapit ng yaan, ay hindi nyo pa kami mapagbigyan. Well, sa totoo lang po, ang dahilan naman ng ating paghihigpit, hindi para sila'y pahirapan, kung hindi para masigurado yung kanilang kaligtasan. So, yun po yung challenge doon, Yes po. na laging may negative comments tayo natatanggap. Anyway, hindi naman natin masyado ikang dinidibdib yun. Pero anyway, yun po ay nakaka-apekto din sa pag-perform ng aming tanggapan sa trabaho. Pero kahit po may mga negative comments, marami naman pong positive comments na natatanggap itong aming commendations, na natatanggap ang aming tanggapan mula po sa mga motorista at sa publiko. Opo. Sir, pansin ko lamang ngayon pong mga panahong ito na palapit ng summer, sobrang init. Nasa gitna po ng kalsada mga TDRO, binibigyan po ba natin sila ng time para sumilong man lang or makapagpahinga? Tama po, binibigyan po natin sila ng oras para makapagpahinga. In fact, ang sabi nga po natin, doon sa period kung saan yung init ay sobra from 11 to 3, Yes po. sinasabihan po namin sila na hindi naman nila kinakailangang gumitna sa kalsada kung maluwag yung daloy ng trapiko, maaari po silang sumilong sa isang lugar para nang sa ganun, at least nakikita pa rin po nila yung kalsada. Yun po aming mahigpit na bilid. Pwede kayong pumunta sa isang lugar na hindi masyadong mainit, pero kita kayo. Nakita kayo at kita nyo ang kalsada para anytime may mangyari sa kalsada, kailangan ng assistance ay pwede silang lumabas. Okay po. Ayun, so aside from traffic po, naulit yung po kanina, ano pa po yung mga enforcements na ginagawa po ng TDRO? Aside from traffic management, nandun nga po yung ating law enforcement, yung pagpapatupad ng batas trapiko. Kasali din po doon yung ating patuloy na isinasagawa na clearing operations. Nagsasagawa po tayo ng clearing operations sa mga barangay, especially po sa panahon ngayon. Dahil kung saan ine-encourage po natin, actually kahit hindi ine-encourage, marami po sa ating mga kababayan ang gumagamit ng bisikleta at naglalakad. So, kinakailangan po, responsibilidad po namin na linisin ang kalsada na dadaanan nito mga bisikleta at itong mga bangketa na dinadaanan ng ating mga kababayang naglalakad. So, kaya po, mas eager kami na ipagpatuloy itong road clearing operations. Bukod po doon, patuloy din po yung aming ginagawang information education campaign ukol naman sa road safety. Ito po ay napunta po kayo sa mga eskwelahan? Yes po, tama po. Pumupunta sa eskwelahan, pumupunta po kami sa paaralan, sa mga paaralan of course, sa mga terminal. At saka doon sa mga lugar na matatao. In fact, yung ating road safety team, yung ating dating task force disiplina, nakadeploy sa mga kalsada, sila po ay kahit nasa kalsada ay nagbibigay ng impormasyon, ine-educate po yung ating mga kababayang naglalakad. Nang sa ganon, magkaroon sila ng ideya ukol sa kaligtasan nila sa kalsada. Opo. Regarding naman po doon sa mga ambulant vendors po natin, paano po natin naayos na sila po ay hindi makasagabal sa mga sidewalks natin? Actually, yan po ay nakita na natin problema before. Ang amin lamang pong pinapakiusap sa kanila, hindi namin sila pinagbabawalang magtinda. Alam namin na yun ang source ng kanilang ikinabubuhay, nauunawaan namin. Subalit, kinakailangan po nilang designin yung bahaging sidewalk at saka ang kalsada sapagkat yun po ay para na rin sa kanilang kaligtasan at para sa kaligtasan ng lahat ng dumadaan. Ang pakiusap po namin sa kanila kapag may ganon, kayo po ay pumunta doon sa lugar na hindi kayo makakasagabal sa naglalakad at sasakyan.
pwedeng sa harap ng isang private establishment kung sila ay papayagan. Basta lang po, yun nga lang po, sabi ko mag-unawaan po tayo. Oo. Yung sasakyan, yung bangketa ay para sa tao naglalakad, yung kalsada ay sasakyan. So, humanap po sila ng isang lugar na kung saan sila ay makakapagtinda, makakapaghanap buhay ng walang binibigay na problema sa ibang tao. Walang walang buhay na nanganganib ng dahil sa kanilang paghahanap buhay. Parang give and take lang po yan, Yes Sir po, tama Mark. po yun. Ano po, ayun. So, meron po ba tayong sinasagawang pagbabago or innovations para po sa ating service? Tayo po ba ay nagbibigay din ng training sa ating mga kasamahan sa TDRO? Tama po yun. Sa pamumuno po ni Sir Idel, Apo. Sir Idel Perez, ang ating pong hepe ng TDRO, una po niyang ay adhikain, ay maitaas ang moral nitong ating mga traffic enforcers simula po nung siya ay umupo bilang hepe. At yun po sa aking palagay, ay kanyang nagagawa. Una po, syempre, bukod sa paano mararamdaman or paano mabuboost ang moral itong ating enforcers, bukod po doon sa mga training na ating isinasagawa, ay may libreng gupit pa rin po ang ating mga TDRO. Ang ating mga TDR enforcers once a month. Once a month? Once a month po. Okay Yun po ay handog ng ating Sir Idel Perez. And then, yun nga po, punta po tayo dun sa training. Kapartner din po natin ng ilang mga private institutions, katulad po ng BSU. Ayun. Recently po, nagkaroon ang ating mga piling enforcers ng seminar ukol sa traffic logistics, tungkol sa logistics. So, yun pong mga ganong training ay malaking bagay nang sa ganon ay may angat ang antas ng serbisyo publiko, ang pangunawa ng ating enforcers. In fact, bago po itong naging busy tayo sa Rama at Semana Santa, ang amin pong opisina mismo, every weekend, ay nagkakandak ng mga simpleng training, refresher ukol sa batas trapiko, sa ordinansa. In fact, minsan kahit yung mga basic, mga spelling na mga pinatutupad na, yun po yung aming ginagawa. Talaga po? Yes po, para po sila ay maging confident sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin. Doon, parte pa rin po nung innovation na ating nagawa. Of course, yung ating 24/7 na operations na kaya nga walang holiday, walang weekend. And then yun pong paglo-launch natin bukod sa FB page ay yun pong ating hotline number. Recently po nag-announce po tayo ng ating hotline number, cellphone number. Mabanggit ko lang din Sir Okay po, Alvin, okay po. 0956-054-5820 kung saan po yung ating mga kababayan ay maaaring magpadala ng mensahe, tumawag kung may mga katanungan o reklamo 24/7 din. Kahit po gabi ay may sasagot sa aming Facebook page, sa aming page, at saka po doon sa aming cellphone number, doon po sa aming hotline. Apo. Sir, nabanggit niyo po yung ating FB page. Ano nga po ang official FB page po ng TDRO? Ang official FB page po ng TDRO ay TDRO. TDRO. Opo. Ayan. So, dito po, makikita po nila yung mga update sa traffic. Yes po, update sa traffic, pero na rin po tayong mga advisory kung sakaling may mga parada, prosesyon, Yes, o kung anong mga aktibidad. And isa pa po, kasama rin po dito yung mga reminders na may kinalaman sa safety sa kalsada. Yun, Halimbawa po yung pagsusuot ng helmet. pagsusuot Mga ng ganon. helmet, pagbababa sa tama at Pagliban sa pedestrian yes po, lanes. yan po ay nandun. Meron na rin po doon sa ating page na mga ibig sabihin o kahulugan ng ating mga road signs. Nang sa ganon ay ma-refresh itong ating mga driver at yung ating mga pedestrian, ang publiko, ano pa ang ibig sabihin ng mga road signs na ito para pag nakita sa kalsada, ay di maunawan, ay ito ang ibig sabihin nito. Kasi usually po mga drivers lang naman po nakakalam ng mga road signs. Tama po, at minsan po ang driver pa mismo ay hindi. nakakalimutan ang ibig sabihin. Kung mapapansin din po ninyo, masasabi kong isa rin sa innovation ng TDRO under the leadership of Sir Idel, ay ang pagtatagalog natin doon sa mga signage. Before, nakalagay natin ay no loading and unloading, pero makikita mo doon pa rin, nagbababat ng sasakay. Tinagalog na po namin. Bawal magsakay At magbaba, bawal tumawid dito. Tama po. Sakayan at babaan. Siguro rin po isa yung tent natin. Yung ating mapapansin ninyo, yung ating mga designated waiting area for commuters. Ayun, parang tulad sa plaza doon po sa may parteng Pidandan. Tama ba? Tama. Okay. Oo. Tapos kita ko po sa may BSU, doon po din sa tabi ng Coliseum. Meron din po tayo doon. Actually, siya ay more than 10. Nasa iba't ibang panig. Nang sa ganun ay, una, maituro natin yung disiplina. Yung tamang pagpila
ng mga mananakay, and at the same time, maprotektahan po itong ating mga mananakay sakaling sobrang init o di kanaya naman ay umuulan nang sa ganun may lugar silang masisilungan tuwing sila ay naghihintay ng mga jeep na kailang sasakyan. Ayun. So mamaya po sa ating pagbabalik, kailan pa pong kaganapan sa TDRO sa pagbalik po ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Ay, siya, saglit mo nga. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. Eh, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat. Na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang ikino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level. Kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy sa traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacua, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Petong Batanggeno, disiplinado, makakapagod
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa ating Palakat FB page. At kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umagang ito, Sir Chris Mark Banaag mula po sa TDRO. Pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang mga nanonood sa ating ngayong umagang ito. Siyempre po, binabati po natin si Sir Rod de la Roca ng CDRMO na nakatutok po sa ating ngayon. Sir Randy Plata Bagsit, ang Pangulo ng EBDRMO. At syempre po si Sir Marlon Di Makuha Melgarejo. Magandang umaga po. At magandang umaga rin po sa aking kaibigan Vinny Panopio. Good morning po Alvin Remo. At good morning mabuhay Batangas Lungsod kong mahal mula po kay Oyoboy Kut. At good morning po Sir Alvin, Sir Chris Mark mula po sa aking partner Vanessa April Villena. Get well soon. Ayan. Good morning po Sir Alvin, Sir Chris Mark mula po kay Konsehal Randy Plata Bagsit. Good morning po Sir Chris mula po kay Justopher Abapo. Good AM po sa inyo. More power po kay Sir Idel, Chris at buong TDRO mula po kay Sir Marlon Di Makuha Malgarejo. At hello po, mabuhay TDRO mula po kay Dexter Vito Mangrobang, kay VJ Juday. Magandang umaga at syempre muli po kay Sir Randy Plata Bagsit. Ayan. So nagbabalik po tayo sa ating panayam sa ating pong kaibigan Chris Mark Banag mula po sa TDRO. Sir Chris Mark, so tayo po ba may mga balak pa pong improvements po sa ating service? Alam po natin na sa pagdaan po ng panahon, dapat po tayo ay nag-upgrade ng ating service sa publiko natin. Tama po yun. But before yung ating improvement ng service, kanina, hindi ko lang nabanggit, yung parte ng pagpataas ng moral sa ating enforcers ay karamihan, siguro 80% na ng bilang ng ating mga enforcers sa field ay marurunong na ng first aid. In fact, patuloy yung training nila. Meron na din tayong emergency medical services training. Apo. Of course, sa tulong ni Sir Rod de la Roca at ng ating CDRRMO, lahat ng mga trainings na yon na napapakinabangan nitong ating mga enforcers at hindi na enforcers, kundi ng mga ikangay na aksidente sa kalsada kapag minor lang yung kanilang ikangay mga sugat, nalalapatan ka agad ng tulong nitong ating mga traffic enforcers. So, nagpapasalamat po tayo sa CDRRMO, of course, then kaya sa ating Office of the City Mayor, sa patuloy na pagkakaloob sa atin ng mga trainings na makakatulong upang mapataas lalo ang antas ng serbisyo publiko nitong ating mga tauhan sa TDRO. Opo. And speaking of dun po sa improvements, pinaplanong improvements, plano po nating ayusin ang ating mga traffic lights dito sa lungsod. Ika nga ay na pong medyo upgraded. May mga komento tayo before, sinasabi na laging sira yung traffic light. Anyway, yun po ay nakaplano na. Yun po ay hindi na kaya ng repair. Yun po ay babaguhin na nang sa ganun po ay mas maging ika nga high-tech at mas maging maayos itong ating mga traffic lights. Improvement pa po na pinaplano natin sa opisina ay yung mas maging effective yung ating complaint management. Ngayon na meron tayong hotline, meron na tayong FB page at ang iba ay tumatawag o nagsasadya mismo sa opisina para sa kailang mga reklamo or concerns.
yun po mas pinapabuti natin yung serbisyo. In fact, sa oras po na sa aming page ay kayo ay mag-message ng reklamo or suggestion, yun po ay ay nakatala na at yun po ay hindi namin titigilan hanggat hindi namin na-actionan or natetesting yung inyong suggestion. But of course, hindi naman po lahat ng inyong rekomendasyon ay pwede Opo. natin gawin. May mga bagay po tayo na sinasaalang-alang sa sasagawa, especially kung may kinalaman siya sa traffic management. Improvement of service pa rin po, hangad po ng TDRO ang mas ligtas na kalsada. Opo. Ika nga, ikumpara naman po before, masasabi po natin na mas safe or safer na po yung ating mga kakalsadaan sa kasalukuyan. Patuloy din po tayo sa pag-aalis ng mga hazards, iba't ibang hazards at obstruction sa kalsada, maging yung mga kable po, kung mapapansin po ninyo, siguro nasa 70% na ng kable sa lungsod ng Batangas, yun po ating mga dangling Opo. wires. Yun po ay, of course, in coordination with the City Engineer's Office at kay Opo. City Administrator, pinangungunahan po ng TDRO ang pag-coordinate sa mga telcos nang sa ganun ay maibundle po. Kami po yung nag-a-assign ng area Opo. kung saan nakikita namin na may problema at yun po ay ipapatawag lahat ng mga telecommunications companies para po maisaayos. As well as yun po mga poste, although may mga poste pa rin na naiiwan, kapag po nakita namin na siya delikado sa kalsada, siya po yung aming ini-endorso. Opo. As well as dun po sa mga hazard sa kalsada. Minsan may butas na kanal, kalsadang kaya may problema. Ang ginagawa po natin doon, collaboration sa ibang mga tanggapan, kahit national agencies, ang DPWH, tayo po yung nakikipag-coordinate, gumagawa ng endorsement letter, nang sa ganun po ay may parating natin sa kanila yung mga concerns at ma-actionan po nila. Opo. So malaking bagay po yun Opo. pagdating sa improvement ng service. Sir Chris Mark, umattend din po ako ng meeting about do sa mga telcos, sa mga dangling wires. Paano po yung pag yung mga companies po ay hindi po natalima? Or hindi po sumasagot sa mga request po natin? Tayo po ay makulit. Hindi po tayo papayag na wala namang penalty para sa hindi nila pag-cooperate. Pero sa atin pong karanasan, almost 2 years na po or more than a year na po natin ginagawa ito. Sa oras po na sila ay ipatawag, sila po ay dumadating. Dumadating. At kapag hindi po sila dumating or hindi nila nagawa yung mga bagay, inassign namin itong area na ito at hindi nila nagawa na maayos, Wala pong movement. walang movement. Oo. Atin pong kukulitin. Oo. Lalapit po tayo kay City Administrator para maipatawag. At so far naman nga po, gaya na sinabi ko, lahat sila ay very cooperative pagdating sa pagsasaayos ng ating mga kable dito sa lungsod. Ayun. Kanina po nabanggit nyo po sa mga future projects, ito po ang ating traffic lights. At alam po natin tayo po ay may monitoring ng CCTV. Paano po, Sir Chris Mark, pag po medyo malayo na po yung scope, wala na po tayong nakatalagang camera, tayo po ba ay may coordination sa mga barangay para po tayo mabigyan halimbawa ng kopya ng CCTV na ito? Tama po. Meron po tayong coordination sa mga barangay at masasabi kong isa rin yun sa naging accomplishment ng ating tanggapan. Pinatibay po natin yung ugnayan sa mga barangay. In fact, mabanggit ko lang din, nag-deputize na rin tayo ng mga tanod, barangay officials at barangay tanods. Ibig sabihin sila po ay may kakayahan na din or may authorization para mag-implement ng ating basic traffic laws, ng ating ordinansa. So malaking bagay po na kapartner natin ang barangay at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. So going back po dun sa inyong katanungan, yung ating coordination, Apo. halimbawa sa barangay, tama po yun, tayo po ay nakikipag-dialogo at nakikipag-coordinate sa kanila. Halimbawa, kinakailangan natin ng mga assistance and then like CCTV, yung binabanggit po niyo Yes yung po. footage or kung ano man, and very cooperative po itong ating mga barangay. Ayun. So speaking of po ng scope of visibility na nabanggit nyo kanina, ang ating pong mayor ay may programang inilabas, ito pong bike patrol. Kung saan ang ating pong mga TDRO ay binigyan po ng bike para po malaya makaikot sa kabayanan. So bigyan nyo naman po kami ng update tungkol po dito. Ang atin pong sa kasalukuyan po, meron po tayong TDRO bike patrol. Sa kasalukuyan, meron po tayong 7 bisikleta. At sila po ay umiikot dito sa ating lungsod. Especially dito po sa area ng poblasyon. Ang kanila pong role, sila po ay naatasan na, of course, i-monitor yung traffic, alisin yung mga obstruction, yung mga sagabal sa lansangan, tumulong po sa traffic management, especially po tuwing labasan, kung may pasok sa school, at saka kung saan man pong area.
napapanahon, matipid, walang gasolina ang kinakailangan, at saka mas mabilis pong kumilos yung nakabisikleta natin. Let's say traffic sa isang area, ay makakapunta po kaagad sila kasi makakasingit yung kanilang mga bisikleta, Opo. unlike kung naka-patrol or Motor. four wheels. Apo. Kaya po masasabi natin na very effective itong at napapakinabangan po ng aming tanggapan ang paglulunsad itong bike patrol. At bukod po dito, meron din tayong walk to walk from to work, at saka yung ano tawag sa isa? Yan yung para bike out to work, ito pong pag-bike din. So malaking tulong po talaga ito regarding po sa ating crisis na kinakaharap ngayon. Ito pong problema natin sa gasolina. At sana po ay makatulong talaga ito. Ito naman po ay hindi po nire-require ng ating mayor. Ito po ay para lamang po sa mga miyembro po ng city government na nagnanais na tumulong po sa sitwasyong ito. Ayan. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna bumati sa ating mga manonood at tagapakinig sa ating programa. Magandang umaga po kay Councilor Oliver Saraspe Makatangay, nanonood po sa atin. Morning po Sir Alvin and Idol Chris from Councilor Oliver Zaraspe. Good morning po. Batangas City from Justoni Beredo. At syempre po, good morning po from Alvin Sastrilio. Good morning po Sir Chris from Julia Hikban. And good morning po from Regina Alcaraz Panopio. At good morning po Sir Alvin at ganoon din po sa masipag at mabait na kapwa-kawani ng gobyerno, Sir Chris Mark. Saludo po sa buong hanay ng TDRO mula po kay Sir Michael Arellano Cascalia. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa ating programang Palakat Streamline. At syempre po Sir Chris, para naman po sa updates po ng traffic, at para po sa inquiries, muli po, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, paano po sila makakahingi ng update at inquiries po para po sa mga traffic po natin. Okay, again po, para po kayo nga ay nakakasubaybay doon sa mga kaganapan sa kalsada, i-follow lamang po natin yung ating Facebook page, yun pong TDRO. Again, ito po yung naglalaman ng mga advisory, katulad ng ginagawang kalsada ngayon sa Bayantas. Yes po, yan. Nakalagay po doon na i-expect nyo na yung heavy traffic kaugnay ng road reblocking na isinasagawa sa lugar, ang paggamit ng alternative route. So, again po, yung aming TDRO Facebook page, yun po yung inyong i-follow at subaybayan para sa daily updates. And then, also yun pong aming TDRO hotline number, which is 0956-054-5820. Dito po, if ever may nakita kayo na aksidente sa kalsada, pwede po kaagad ay inyong itawag sa amin. Kung may reklamo po kayo o kayo ay na-overcharge ng mga sinakyan ninyo, pwede pong inyong itawag or i-text sa amin para po mabigyan namin ng kaukulang aksyon. Again, sa mga reklamo, suggestion, or kahit ano po na may kinalaman sa lansangan, tawagan lamang po ninyo yung aming hotline. Again, 0956-054-5820 para sa agarang aksyon. Ayun. So, programs or activities for the first quarter po, Sir Chris Mark. Tama po. Bukod po dun sa ating pag-asiste nitong nakaraang Raam at nitong Semana Santa, of course, nagkaroon tayo ng training dun sa ating mga enforcers. Hindi lang po sa enforcers, kung hindi sa ating po mga driver. Aside po dun sa araw-araw ay maya't-maya ay pinupuntahan natin sa terminal at sa kanilang mga lugar na tinitigilan, ay nakapagbigay din po tayo ng seminar doon sa ilang mga barangay captains, barangay officials at barangay tanod. Yun po yung ginanap natin sa Sorosoro, Ibaba. Nagawa din po nating umattend sa General Assembly ng mga barangay upang bigyang diin po yung kahalagahan ng road clearing na of course malaki ang kinalaman sa kanilang kaligtasan sa lansangan. And for the first quarter din ay tayo po ay nakapag-issue na ng mayor's permit doon sa mga PUVs natin sa lungsod na almost 7,500. So from January po hanggang sa kasalukuyan ay nag-issue na po tayo noon. And of course then patuloy po yung pamamahagi natin ng prangkisa doon sa mga tricycle na qualified dito sa lungsod ng Batangas. Itong nakaraan. So alam ko po yung mga tricycle drivers sa kasalukuyan ay nakakatanggap ng assistance from DSWD. DSWD. Ito po is national. Yes po. Regarding po dito sa assistance para po
sa panahong ito na nagkakaroon po tayo ng crisis. At syempre po, para po naka-line up na po susunod, ang para naman po sa mga jeepney drivers and yung po mga yung nagtatrabaho, mga Grab drivers yata. Parang sila ay PNBS, naka-line up na din. Ayan. So, Sir Chris Mark, maitanong ko lang po, pag panahon po ba ng may pasok, lalo po, get me eskwela, pag doble po ang TDRO kasi po madami pong eskwela na pumapasok po sa mga eskwelahan. Kaya nga po yung doble kayod, pero yung bilang ng manpower ay yun pa rin po lamang. Yun po siguro din, isa sa challenge namin, especially ngayon pong 24/7 yung aming operations, yung aming visibility sa kalsada, nadadagdagan yung mga lugar na kinakailangan naming bantayan, nadadagdagan yung mga task, pero yung bilang po ay nananatili pa rin. The same pa din. The same pa din. Siguro po. Pero magkaganoon man po, ginagawan po ng paraan ng aming tanggapan ng opisina na ika nga ay matugunan yung pangangailangan sa daloy ng trapiko, yung pangangailangan sa kalsada, nang sa ganun po ay ma-ensure natin yung maayos na daloy ng trapiko and safety sa kalsada. Okay. Sir Kismar, para po sa huling bahagi ng ating panayam, ano po ang magiging mensahe niyo po para po sa ating mga kababayan at yung mga may mga sasakyan, pati na rin po sa mga kasamahan niyo sa TDRO? Unahin niyo po muna yung message natin sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, especially po itong ngayong panahong ito, na ika nga ay, una po, dun sa ating pong mga kababayan, mga motorista, tayo po ay sumunod sa batas trapiko, including po yung ating pedestrians, tumawid po sa tamang tawiran. And then, napapanahon po yung maraming nagbibisikleta, maraming naglalakad. Gawin po natin yung ating part. Alisin po natin ang mga nakahambalang sa harap ng ating mga tahanan nang sa ganun ay wala pong obstruction sa mga kalsada. And then, tayo po ay makibahagi sa TDRO at sa pamahalaang lungsod na gawin natin yung ating share para masigurado yung kaligtasan sa karsada. Kasi yun po ay bawat isa po sa atin ay may tungkulin para masigurado yung road safety. Hindi lang drivers, hindi lang commuters, hindi lang pedestrian. And then, napapanahon po yung shared lane. Bike lane dito sa lungsod, yun po ay shared lane. Speaking of bike lane po, Yes, Sir Chris Mark, ito po yung na-activate po natin na may bike lane po sa mga kalsada. Ang nasa atin pong lungsod ay shared lane kung tawagin. Shared lane. Ibig sabihin po, hindi po siya eksklusibo sa bike. Pero, yun pong shared lane, special, yung pong nasa kanan na may guhit, sa gabi po ay may reflective lights na green. Yun po ay, kaya nga shared, ay dapat ay, kung walang bisikleta, ay di pwedeng daanan. Pwedeng daanan, pero hindi pwedeng parkingan. Mabuti na po yung malinaw. Ay kung sakali naman po na may kasabay tayong siklista, ay ay priority po natin yung mga nagbibisikleta sa lugar na iyon. Yun po. Kaya po, sabi ko nga, kailangan natin gawin yung ating parte bago tayo magreklamo at bago natin sabihin na sobrang traffic dahil sa TDRO, gawin natin yung ating mga parte. Kasi kami po, ginagawa namin ang aming buong makakaya nang sa ganun ay maging convenient yung pagdaan nyo sa kalsada. Yes po, sa sobrang init po ng panahon ngayon, wag na po tayong sumabay. Kaya nga sa init ng panahon, kalma lang po para po kung may usapin ay anuhan po ng ayos. Ayun po. Ayun, at ang mensahe po natin para sa mga kasamahan po natin sa TDRO. Sa aking po mga kasamahan, una po ang aking taus-pusong pasasalamat sa sakripisyo na ibinibigay ng bawat isa. Sabi ko nga po, every time may meeting, kung wala ang isa sa bawat isa sa kanila, ay hindi po mangyayari yung traffic management na meron tayo sa lungsod. Kaya nga yung bawat isa, kagaya ng responsibilidad ng public sa road safety, ang ginagawa po ng bawat enforcer ay tunay na kahanga-hanga. Hindi po dahil sa ako ay nasa opisina ng TDRO, pero kung makikita lamang po ninyo ang effort na ginagawa ng bawat isa, yung sakripisyo, yung init, yung ulan at yung alikabok sa kalsada, hindi po ninyo gugustuhin i-bash yung aming mga traffic enforcers. Although hindi po sila perpekto. Pero pinipilit po ng bawat isa at mapagsama-samahan po namin na maitaguyod po yung inyong kaligtasan at ang kaayusan sa mga kalsada dito sa lungsod. Ayun. At syempre, karagdagang information po from Dexter Vito Mangrobang. Para po sa mas updated ng traffic situation, please follow TDRO page. For concerns, complaints related to traffic, please dial TDRO hotline 723-4112 and 0956-005 45820. And with that,
Maraming salamat po, Sir Chris Mark Banaag, sa pagbigay niyo po ng oras sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat, Sir Alvin. Maraming salamat, Palakad Streamline. Ayan. Sa susunod pong Huwebes ay makapanayan po natin ang General Manager po ng Prime Water, si Sir Bernardo Ornilla, hinggil po sa mga updates and concerns po para po sa BCWD Prime Water. Yan po ay susunod na Huwebes, April 23. Samantala, sumayin niyo po sa namang edisyon ng ating programang Palakat Streamline sa palangalan po ng aking partner, Vanessa April Villera. Ko po ang inyong lingkod, Alvin Remo. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat, at ito po muli ang ating programang Palakat Streamline. 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 Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline.